Ang pamagat ng mensahe ng ating Panginoon sa atin ngayon ay the posture for prayer. Ay manalangin. Aming Amang Diyos, salamat po Panginoon sa panalangin na tinuruan mo kami. Ang dalangin po namin na patuloy kang magturo sa amin dahil tinawag mo kaming manalangin. At ang mahalaga sa amin o Panginoon, ang mahalaga din sa iyo o Diyos, ang attitude ng aming mga puso. Salamat sa iyong pagtuturo o banal na Espiritu ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Biblia, makakita tayo ng iba't ibang posture sa pananalangin. Nakatayo kamukha ni Abraham. Nakataas ang kamay katulad ng habilin ni Pablo kay Timoteo. Nakaupo kamukha ng mga Israelita sa panahon ng mga hukom. Nakaluhod kamukha ng ketongin nang humingi na siya ay linisin ni Jesus. Pagtingin sa itaas, kamukha ng manalangin si Jesus sa kanyang Ama sa langit. Nakadapa sa lupa kamukha ni Moses. Nakalagay ang ulo sa gitna ng mga tuhod kamukha ni Elijah na siya'y nasa Mount Carmel. Dinadagukan ang dibdib kamukha ng tax collector at nakaluhod at nakaharap sa templo kamukha ni Daniel. Ngunit pansinin natin na maging ang Panginoong Jesus, nang turuan niya tayong manalangin, wala siyang pinescribe na posture. Sapagkat ang posture ay panlabas lamang at ang mahalaga sa Panginoon ay ang puso na nanalangin. Sa umagang ito, titignan natin ang panalangin ni Hana na nagpakita sa kanyang puso para sa Panginoon. Mababasa natin sa 1 Samuel ang kwento ni Elkanah at ang kanyang asawa na si Hana at Penina. Ayon sa Jewish oral tradition, pinapayagan na kumuha ng pangalawang asawa ang isang lalaki kapag hindi pa nagkakaroon ng anak ang mag-asawa sa loob ng 10 taon. Si Hana ang unang asawa, si Penina ang pangalawa. Ngunit mababasa natin na dahil maraming anak si Penina kay Elkanah, inaapi niya si Hana sa pamagitan ng kanyang salita. Sa taon-taon nilang pagpunta sa templo, palaging pinapaalala ni Penina ang kawalan ni Hana. Ang sabi sa 1 Samuel 1:6-7, because the Lord had closed Hannah's womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. This went on year after year. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. Palaging pinaalala ni Penina kay Hana ang kawalan niya ng anak. Ang pagtuya ni Penina kay Hana ay maaring mag-ugat dahil sa mas higit na pagmamahal ni Elkanah kay Hana. Kaya nilapitan siya ni Elkanah at tinanong, Hana, bakit umiiyak ka? Na naman at ayaw mong kumain. Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ako higit kaysa 10 anak na lalaki para sa iyo? Maaring sa panahon natin ngayon, si Penina, yung walang sawang nagpo-post sa Facebook kung ano-ano ang ginagawa nila ng kanyang mga anak kasama si Elkanah pagkatapos ay tinatatag dito si Hana. Ayon sa mga pag-aaral, maraming ang pagkabuog ni Hana ay tumagal ng 19 na taon. Sa puntong ito ng 1 Samuel, marahil ay 9 na taon nang binubuyo ni Penina si Hana. Kaya naman sa pagpunta nila sa Shiloh, malungkot na pumunta si Hana sa bahay ng Panginoon at nanalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pang hahabagan, kung hindi niya ako pababayaan sa halip ay pagkalooban ng isang anak na lalaki. Ano ang ating matutunan natin sa panalangin ni Hana? Una, alam ni Hana na maaari niyang idulog ang bigat ng kanyang saloobin sa Panginoon. 1 Samuel 1:10. In her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. Hannah's pain was so deep, but her honor for God is deeper. She took the pain, but she believed that God will answer her prayers. Sa bigat ng kanyang saloobin habang nadadalangin, napansin siya ni Eli, ang chief priest, at iniisip na siya ay lasing.
Ang sabi ni Hana, ang damdamin ko po ay naghihirap at dinudulog ko kay Yahweh ang aking kalalagayan. Huwag po sana niyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinamahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdaman. Ano ang mga salitang ginamit ni Hana para isalarawan ng kanyang nararamdaman? Letter A, naghihirap sa English ay deeply troubled. Letter B, matinding paghihirap sa English ay great anguish and grief. Magbigat ang nararamdaman ni Hana, ngunit alam niya na sa Panginoon lamang niya pwedeng idulog ang buong ito. Hindi ba niya kinausap ang kanyang asawa dahil alam niya na tanging ang Panginoon ang ganap na makakaunawa sa kanya. Gaano man kabigat ang ating saloobin, ano man ang naramdaman natin, maaari nating idulog sa ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, cast all your cares upon me, for I care for you. Lahat ng dalhin natin, lahat ng mga tampo, bigat ng saloobin, mga pagkabalisa, maaari nating idulog ito sa Panginoon. Gawin natin ugali sa una nating isagundi sa Panginoon ang lahat ng ito sapagkat siya ang higit na nakakaintindi sa lahat ng ating dinadaanan. Pangalawang bagay na matutunan natin sa panalangin ni Hana, ang kanyang panalangin ay nagpapakita ng kanyang malalim na paggalang sa Panginoon. Ang sabi sa verse 11, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat kong papakinggan ninyo ang iyong abang lingkod sa inyo pong kahahabagan. Ito ay maaaring mga hulugan na kayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat at nasa inyo kung pakikinggan ninyo ang isang awa ng kamukha ko. Inacknowledge ni Hana na nasa kamay ng Diyos kung ano ang mas mabuti para sa kanya. Ang sabi niya, kung papakinggan ninyo ako at kung kahahabagan. Ito ang larawan ng pananampalataya. Ang panalangin ay nagpapakita sa ating relasyon sa Diyos na tayo ay naniwala at nanampalataya na higit niyang alam na ang nakakabuti sa atin. Maging ang Panginoong Jesus, nang tinuruan niya tayong manalangin, ang sabi niya at hingin natin na dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Not my will, but your will be done. Ang posture ng puso ni Hana ay ang Diyos ang makapangyarihan at nananangan siya sa kapangyarihan ng Panginoon. Pangatlong matutunan natin sa panalangin ni Hana, si Hana ay nagpakita ng determinasyon. The other word for determination is endurance or staying power. Having children was an important culture in the Old Testament and even today. Ang pagkabaog ay nagdadalang ng lalim na kahiyan sa pamilya, lalo na ang mga anak ay tinitingnan na biyaya galing sa Diyos. Pagkaraan ng maraming taon ng pagtitiis sa mga pangungutya dahil sa kawalan ng anak, nagpasya siya na humingi sa Diyos ng anak na lalaki, dahil alam niya na siya lamang ang maaari makapagbigay nito. So malaking kahiyan ang naramdaman ni Hana dahil sa kanyang pagkabaog. Ngunit kahit maraming taon na ang nakalipas at tila walang pag-asa, nagpakita pa rin si Hana ng determinasyon at tiwala sa Panginoon. Ang sabi sa verse 11, kung hindi niyo ako pababayaan, sa halip ay pagkalooban ng isang anak na lalaki, ihandog ko siya sa inyo at habang buhay na siyang nakalaan sa inyo. At dahil sa kanyang determinasyon at pananampalataya, humingi siya ng bagay na tila hindi posible. Humingi siya ng isang anak na lalaki. Hannah's faith made her determined to ask. Ano man ang matagal na natin hinihingi sa Panginoon, let us continue to be determined to ask for His will. Hannah acknowledged that God will never allow our pain and brokenness to have the final word, and so is with us. Pang-apat na matutunan natin sa panalangin ni Hannah, may kapanatagan na naramdaman ni si Hannah pagkatapos manalangin. Nang makita ni Eli ang punong saserdote na nalangin si Hannah, akala niya siya ay lasing dahil tila nagsasalita siya sa sarili. Ang sagot ni Hannah kay Eli,
Huwag po ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap sa aking damdamin. Dahil dito sinabi ni Eli, ipinatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa inyong kahilingan. Pagkatapos nagsabi si Hana, magkatotoo po sana ang iyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaing wala na ang bigat sa kanyang kalooban. Nawala ang bigat ng kalooban ni Hana dahil nagbigay na siya sa Panginoon ng kanyang daladalahin. Panatig na ang kanyang kalooban dahil sa kamay na ng Panginoon ito. Itong sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippians na the peace that passeth all understanding na ating maranasan kapag inilagay na natin sa Panginoon ang ating mga dalahin. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Philippians, sasabi niya, sa halip ninyo, hingin niyo sa Panginoon ang Diyos sa lahat ng kailangan sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang manawaan ng tao, ang siyang mag-ingat sa inyo, puso at pag-iisip dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ito ang kapayapaan na naranasan ni Hana pagkatapos niyang idulog ang bigat na saloobin niya sa Panginoon. Ito rin ang maranasan natin kung ibibigay natin sa Panginoon ang ating bigatin na may pasasalamat. At pagkatapos sa ilang buwan, nabuntis si Hana. Nabuntis siya at dumating ang araw na siya nagsilang isang sanggol na lalaki. Samuel ang pinangalan niya ito sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Paglima na matutunan natin sa padalangin ni Hana, pinuri ni Hana ang Panginoon sa kanyang pagkadiyos at kung paano siya gumalaw sa kanyang buhay. 2 Samuel 2:1-3 Pinupuri kita, Yahweh, dahil sa iyong kaloob sa akin, aking mga kaaway na ngayon aking pinagtatawanan, sapagkat iniligtas mo ako sa lubos na kahiyan. Si Yahweh lamang ang banal, wala siyang katulad. Walang ibang tagapagtanggol liban sa ating Diyos. Walang maaring magyabang sa iyo, Yahweh, walang maaring maghambog sapagkat alam mo ang lahat ng bagay. Biniyayaan ng Diyos si Hana, hindi lamang ng isa, kundi nagkaroon pa ng 3 anak na lalaki at 2 babae. Kilala ni Hana ang kanyang Panginoon. Para sa kanya, ang Diyos ay ang kanyang tagapagtanggol. Ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay. Ang Diyos ay banal at nakakaalam ng lahat ng bagay. Makikita natin sa buhay ni Hana na sa panalangin, ang physical posture ay hindi ang mas mahalaga. The important thing in prayer isn't our physical position, but the attitudes of our hearts. You can stand, sit, or even lie down. Ang prayer time ko is in the morning. Well, pagkagising ko, nagpapasimula ako manalangin. And before going to bed, nakahiga rin ako. So, hindi sa posture yan, kundi ang attitude sa ating puso. What is important is the attitude of the heart. When we pray, we need to realize that we are approaching the Creator and Lord of the universe. Ano ang matutunan natin sa buhay ni Hana? In our trials, we must also have that staying power and determination to pray and remember the words of the Lord that we should not lose heart and give up in our prayers. Sa panalangin, una nating idulog ang ating bigatin sa Panginoon, na ang pananampalataya ay nakaugat sa ating pagkakilala sa Panginoon, na maaari tayong humingi na may determinasyon, na may kapayapaan ng puso na naghihintay sa mga nagalagak na bigatin sa Panginoon, na ang ating buhay at salita ay makapagpatotoo kung sino ang Diyos sa ating buhay. We are called to prayer, and the attitudes in our heart when we pray must be like Hana, persistent, faithful, with determination and thanksgiving. We must not lose heart, but continue to pray until God answers our prayer. Remember, the prayer of a righteous man availeth much. Meron tayong isang sinulat sa harap natin noon.
This is the house of prayer at pinabagatan natin itong push. Push, P, pray, U, until, S, something happen. Yun po ang kabubuan ng ating mensahe. Pray until something happen. Katulad ni Hannah, kailangan nating dalhin ang ating kailangan sa ating Panginoon. Manalangin tayo na walang humpay hanggang hindi natin matanggap ang kasagutan ng ating panalangin ay huwag tayong huminto sa panalangin. Kailangan meron tayong determinasyon at staying power. Sa ganon, makikita natin ang kamay ng Panginoon at lalo tayong masisiyahan kung makita natin ang katugunan ng ating panalangin. Ang isang example dito ay ang building natin sa Panginoon. Sa tagal ng panahon na tayo nanalangin ng isang building, nakita natin ang katotohanan na ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin. At nakita natin ngayon na ang building ay nakatayo sa biyaya ng ating Panginoon Diyos na ginamit niya ang mga tao para tustusan ang pangailangan ng ating Panginoon. Maraming salamat sa inyo. Huwag nating kalimutan, pray until something happens. It is not the posture but the attitude of the heart. God bless you all. Tayo manalangin. Sa umaga ito, may bigat ka bang dinadala sa kailangan may idulog sa Diyos? Ilapit dito natin sa Kanya na may panampalataya at determinasyon at ang kapayapaan ng Diyos ang siyang sa atin. Tayo lahat ay manalangin. Salamat o Diyos sa iyong pagtuturo sa amin, Panginoon. Pwede kaming tumayo sa manalangin, Panginoon. Pwede namin itaas ang aming mga kamay. Pwede kaming nakaupo. Pwede kaming lumuhod, Panginoon. We can even look upward, O Lord. We can bow down. We place our heads between the knees, O Lord, pounding on the breast, O Lord, facing the temple, just like Daniel. We know that this is the right posture, O God, the posture and the attitude of our hearts that is necessary. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen.